Ang dami-dami niyo na pong isinabuhay. Nako, oo. At hindi mo ito magagawa kung hindi mo ito mararamdaman. Ha? Naramdaman niyo na rin po ba ang makulong? Ang pagkakakulong? Tara! Istoryahanay kita! Tuwing Biyernes Santo, nandoon kami sa kuweba ng Pamitnian kasama ng iba pang mga katipunero. Dito kami nagtitipon-tipon para pag-usapan ang mga plano ng katipunan. Dito din sa kuwebang ito, isinulat namin ang Viva la Independencia Filipina. Ito ay laban para sa kalayaan ng ating bansa laban sa mga Espanyol. Ito rin ang kuweba kung saan isinumpa si Bernardo Carpio. Ibig sabihin, para ka talagang si Bernardo Carpio na pilit kumakawala sa mga bato? Tayo nagbabalik dito sa Tara Pips! Darito na ang bayaning sasaklolo kay Kap para lalo siyang maging palabiro at palatawa. Anong kabaliktaran ng pusit? Eh di opposite. Ay, ang sarap makipagbiruan ulit. Sino kayo? Hello po Kuya Lazaro. Ako po si DJ at siya naman po si Apple. Siya po ang nagdala sa inyo dito dahil kayo daw po ang makakatulong kay Kap Cardo sa problema niya. May problema? Pues, may joke ako. Anong sabi ng baby ulan sa kanyang daddy ulan? Ano? Tatay, ambon ba ako? Napatawa ko na kayo at napangiti ko pa si Kap. Ngayon, mas handa na tayong solusyonan ang problemang kinakaharap natin. Maraming salamat sa iyo, Lazaro. Kanina ko pa iniinda itong aking suliranin. Ngunit ngayon ay unti-unting gumagaan ang aking pakiramdam. Naku, walang anuman po, Kap. Tawagin niyo na lang po akong Lassie. Lassie? Oo, Cedric po yung pangalan ko, pero Lassie po yung tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Ngayon, ano po palang maitutulong ko sa inyo? Kuya Lassie, si Kap Cardo po kasi yung kapitan ng barangay namin. Bilang kapitan po, tungkulin niya pong tulungan yung mga residente sa problema nila. Kaso, mukha daw pong seryoso at laging masungit si Kap, kaya wala pong masyadong lumalapit sa kanya. Nag-aalala na tuloy ako sa tunay na kalagayan ng aking mga kabarangay. Hindi naman talaga ako masungit. Sadyang hindi lang ako palangiti at palabiro. Kaya naman pala ako tinawag ni Apple para tulungan kayo. Hindi nyo alam, para kasi akong komedyante noong panahon namin. Oo, minsan pumapalya yung mga biro ko, pero napapangiti ko naman yung mga tao. Kahit nasa kakornihan ko. Yun naman di ba yung mahalaga? Uy, paano mo ba nagagawang maging magaling na palabiro? At paano ka nakakapagbigay ng saya sa iyong mga kakilala? Nasa ugali ko talaga na pag-aani ng loob ng pamilya ko't mga nakakasalamuha ko sa paaralan. Kuya Lassie, may gusto pong ipakitang larawan si Apple tungkol po sa inyong paaralan at sa inyong buhay. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang kwento sa likod ng mga larawang ito? Naku, walang problema, Apple at DJ. Ayos! Apple at Tropa Pips! Tara, simulan na natin ang Lights! Camera! Ano yun? Ang larawang nakikita nyo ay yung paaralan ko noong high school. Yan ang Philippine Science High School. Matatalino yung mga kaklase ko. Lahat sila magagaling sa math at science. Diyan nag-aaral yung mga gustong mag-aral ng engineering o kahit na anong science course sa kolehiyo. Matalinong bata ka pala, Lassie. Pero para hindi po ako gano'n napapagod sa school, pinapatawa ko yung sarili ko at yung mga kaibigan ko sa mga biro ko. Ito nga, may isa pa akong joke eh. Ano ang tawag sa kapring maliit? Ano? E di, kaprianggot. Uy, napatawa mo si Kap, kuya! Oo nga, ang saya ko. Alam mo, gumagaan lalo ang pakiramdam ko sa mga biro mo. Mahalaga ang harapin ang hirap ng buhay ng tumatawat na kangiti para hindi lalong mabagot o mapagod sa kakasimangot. Kuya Lassie, paano po ba naging pamumuhay niyo noon? Humirap ang buhay noong malapit na akong matapos sa high school. Sa uling 3 buwan ko sa Philippine Science High School, nagkaroon ng kaguluhan. Oo, papalapit na rin kasi noon yung simula ng diktadurya. Oo, kaya naging mahirap para sa aming mga kabataan na papasok pa lang sa kolehiyo.
Yan ang imahe ng Pamantasang Ateneo de Manila noong 70s. Diyan ako nag-aral ng kolehiyo. Management Engineering yung inaral ko. Nag-umpisa yung martial law nung nagsimula akong mag-aral. Sa Ateneo ko nakita na hindi pala sapat na magpatawa lang habang marami sa kapwa kong Pilipino ang naghihirap. Eh, anong ginawa mo, Lassie? Sumali po ako sa Samahang Demokratiko Kabataan at sumama sa mga pagpupulong para ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Alaban na komedyante ka po pala, Kuya Lassie. Nako, gusto ko ring makatulong sa iba, hindi lang sa pamamagitan ng pagpapatawa. Tulad mo, Kap, na hinuha ko na may tungkulin akong panatilihing maayos ang lagay ng kapwa ko. Nilalapitan ka rin ba ng mga nangangailangan ng tulong? Ganun kasi dapat ang trabaho ko bilang kapitan. Nilalapitan ako ng mga taga-barangay kapwa upang malaman ko ang kanilang mga suliranin. Ako po mismo ang lumalapit sa mga tao, Kap. Hindi naman po kasi ako kapitan o tanod. Ako po isang simpleng mamamayan lang. Kamutikan ko na nga pong hindi malaman ang kalagayan ng kapwa ko. Buti na lang, sumama ako sa mga kasamahan ko sa organisasyon at nagtungo sa Central Luzon para manirahan kasama ng mga magsasaka at manggagawa. Kuya Lassie, sabi po ni Apple, sa bundok daw po kayo nanirahan. Ang tahimik at payapa po siguro ng buhay doon kumpara sa syudad. Sa kasamaang palad, naging magulo rin sa tinutuluyan namin. Ha? Bakit naman po? Nalaman natin yan mamaya. Mukhang marami pa tayong maririnig na kwentuhan, mga tropa pips, sa pagbabalik yan ng Tara Pips! Mamaya pa, tuloy na natin ngayon, DJ. Ano doon, Sigbin? Mas magandang marunong tayong makinig sa iba, di ba? Siguro hindi ko naisip yung mga tiga-barangay kapwa sa negosyo yung pumasok sa isip ko. Minsan kasi ay, alam mo na, basta kumita ng pera ay okay na. Minsan, nakakalimutan ko rin na isa rin akong nilalang at kailangan kong isipin ang kapakanan ng nakararami. Kung hindi natin pakikinggan ang taong bayan, bakit pa tayo nagkaroon ng kapangyarihan? Mabutit na kilala kita, Makliing, at napakinggan ang iyong kwento. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko nagawang mapakinggan yung aking mga kabarangay. Maraming salamat po, Don Sigbin. At sa'yo rin po, Makliing. Salamat din sa inyo, Pipay at Makliing. Gusto ko sana iparinig sa inyo itong liham na isinulat ko para sa ating mga kabarangay. Gustong-gusto ko pong marinig ito, Don Sigbin. Oo ba? Ikinagagalak ko ring mapakinggan ang liham mo. Para sa aking kapwa, hindi ko sinasadyang hindi kayo isipin. Inaamin kong nauna kong isipin ang aking sarili kesa sa kapakanan ng lahat. Hindi ko hahayaang ako ang maging sanhi ng pagkamatay ng kabuhayan at kultura ng mga nasa kali matulungin. Nandito ako para makipagtulungan, para sa mas maliwanag na bukas. Gusto ko po ang liham nyo, Don Sigbin. Nakakatuwa naman po at hindi nyo na itutuloy ang pagpapatayo ng kondo. Napakaganda ng sinulat mo, Sigbin. Lalo na't galing ito sa iyong puso. Salamat sa iyong bayaning maging kami natutuwa at kayo'y nandito rin. Isa sa buhay namin ang inyong mga bilin sa mga kwentong natuklasan namin. Masaya ako na nakatulong ako sa pagdidesisyon mo, Sigbin. Inhale through your nose. Hold. Yuro, mag-usap nga tayo. Tigilan mo muna yung pagkukungfu mo dyan. Ate, hindi to kung fu. This is meditation. Wala akong pakaalam. Paliwanag mo yan. Lagot ka, Yuro! Binuksan nyo na. So, malamang alam nyo na. Ano pang i-explain ko? Paano ka nagkaroon ng utang na 200,000? Chong! Ano ginagawa mo, Chong? Sabi mo kasi whole day, wala naman akong sinabi mo na release. Oh, Talaga, tingnan nyo. Ini-istorbo nyo kasi yung session namin ni Chong eh. alam nyo, sumama na kayo dito ha. Talagang nakaka-relax ng nerve ng katawan. Upo. Okay? Focus on your breath.
So, paano ka nga nagkaroon ng 200k na utang sa bangko? Ano? May utang 200,000 sa euro sa bangko? Chill lang, Chongdong. Release. Mawag din sa amin yung mga barkada mo. Si bro, naniningil ng 60k para sa Maxi Infinity. Si Ben naman, 30k para sa Herbalife. Ano bang pinagkagawa mo? And exhale. Grabe naman yung mga friends ko. Dinamay pa kayo. Ano? Bukod sa 200,000, meron ka pang 30,000 at 60,000 na utang. Halos 300,000 piso! Inhale sabi eh. Paano kami mag-i-inhale lang dito? Saan ka kukuha ng ganun kalaking pera? Hindi ko alam, ate. Ayokong ma-stress kaya nga ako nagme-meditate. Pero don't worry. The universe will provide. Eh, wala namang pera ang universe. Don't say that! Maniwala tayo sa power of manifesting. Inhale. Namaste. Ibalik ang nawawala. Ibalik ang nawawala. Hindi mo ba sasagutin? Ikaw na sumagot, baka si Bro yun nasibi. Sabihin mo wala ako. Hello? Hello? Pre? Euro? Ikaw ba yan? Si Juan to, pre. Sinong Yuan? Hello? Yuan? As in Yuan na best friend ko na elementary? Ako nga, pre. Buti tanda mo pa ako. Long time no see, pre. Hoy, pre! Kumusta na? Ba't napatawag ka? Imbitay mo ba ako sa kasal mo? Hindi, pre. Tanda mo, pre, mula grade 1 hanggang grade 4, umuutang ka sa akin halos araw-araw. Minsan piso, minsan 3, o kaya 5 piso. Nilista ko lahat yun, pre. Na-compute ko, halos 8,000 rin. Pre! Ang tagal na nun. Baka pwede naman kalimutan na lang natin yun. Sorry, pre. Gipit talaga ako ngayon eh. Papatungan ko pa nga sana na interest pero dahil best friend kita, hindi na lang. Pwede bang? Pre, nasa biyahe kasi ako ngayon. Papasok kami sa tunnel. Baka mawala ng signal. Mamaya na lang! Bakit mo binabaan yung best friend mo? Scammer eh. Sino naman to? Pautang online. Instant cash loan. Up to 30k for up to 180 days. In 5 minutes. First loan with 0 interest. Only ID required. Ang bilis naman sumagot ng universe! Kuya, huwag mong sabihin kakagatin mo yan. It's a sign, Ringgit. Dininig na ng universe ang dasal ko. Bala manlawi ka? Isa ilang katagal. Ampun? Ba? Mukhang good mood ka, Euro ah. Medyo nag-shift na yung energy ko, Chong. I'm bursting with creativity right now. Bawasan na kasi yung utang niya. Oo ba? Teka, nanghingi ka kay mama, no? Hindi ah. Nag-loan siya ng 30k sa pautang online. Wala pang 5 minutes, pinadala na sa kanya yung pera. Ano? Nangutang ka para pambayad utang? Ay, sablay yan, Euro. Anong sablay doon? At least, clear na ako sa Herbalife. Gusto mo ba talagang mabaon sa utang, Euro? Eh, bakit pa ang laking issue sa inyo ng mga utang ko? Abay, syempre, hindi naman kasi maliit yung kinakailangan mong bayaran. Plantito payo number 86. Huwag kang susubo ng isang bagay na hindi mo naman kaya muyain at baka mabilaukan ka. Tama. Eh, ganun talaga kami mga Virgo. Tapos bordering Leo pa ako. Ewan ko sa'yo, ang dami mong alam. Euro? Nasaan si Euro? Ano po yun, Mrs. Pound?
kita manggagancho ka! Ay! Bilis pang. Kalma lang. Inhale. Exhale. Sayang naman yung ganda ng buhok ng lakas makabagets. Thank you for noticing. Look at like this. Alam ko naman na maganda ako sa hairdo ko na to. Pero sinisira ng buwitre niya na beauty ka! Ano po bang kasalanan ng kapatid ko? Ginawa lang naman akong comb-maker ng pangungutang niya sa kooperatiba dyan sa kanto nang walang permiso. Ako ngayon ang pinipermiso dahil hindi naguhulog yung si Yura. Alam niyo naman po ko, di ba mamita pa? Huwag mo kong imamita-mamita! You had me at my best, Yuro. At pinaliwala mo lahat yan! I just made a choice. And you chose to break my heart. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap kumayag para lang marating ko ang estado ng buhay ko ngayon? Tapos, sisirain mo lang ang pangalan ko. Bayaran mo na lang po yung utang ni Kuya. Marami naman po kayong pera. Ayun. No, Selakaw! Ikaw ang nagkalat. Kaya ikaw ang maglinis! Makakalbo ko sa konsumisyon sa iyo! Mrs. Pang, may alam akong pampakontra sa pagkakalbo. Aloe vera. Ay, doon, sa labas, marami. Pangyaman yun! Ay, Ay,